Ito isang kwento na hindi ko talaga kailanman makakalimutan. Itago na lamang niyo ako sa pangalang Isabelita. Hindi ko nababanggitin ang tunay kong pangalan. Noon pa man, tahimik na akong tagabasa ng mga kwentong kababalaghan. Pero ngayon, ako na ang may kwento. Isang kwento puno ng takot, pananabik, na tumawid na sa realidad. Taong 2023, sa bayan ng Gloria, Oriental Mindoro, may nagregalo sa akin ng isang makapal at lumang aklat. Sa unang tingin, tila isa lamang itong nobelang romansa. Pero nang buksan ko ito, nadiscover kong bawat kabanata pala ay puno ng maruruming pantasya. Masisinting tagpo na para bang hinugot sa pinakamasasamang panaginip at lihim na pagnanasa. Hindi ko may tatangging naging libangan ko yun. Sa tuwing mag-isa ako sa aking silid, binabasa ko ito habang iniisip ko na ako ang babae sa kwento. At ang lalaking kaeksena ko ay ang aking lihim na minamahal. Si Emmanuel, kaklase ko noon sa kolehiyo. Sa bawat pahina, mas lalo ako nahuhulog sa ilusyon. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na napigilang umamin ang damdamin ko sa kanya. Ngunit gaya ng inaasahan, ako'y tinanggihan. Lumipas ang mga linggo, hindi pa rin ako makamove on. Mas lalo akong nahulog sa pagbabasa ng aking aklat, lalo na sa mga bahagi nito na tila may kakaibang hatak sa aking isipan at katawan. Hanggang sinumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Nanaginip ako. Sa panaginip kong yun, naroon si Manuel, hubad ang kanyang katawan, mainit ang hininga, at ang kanyang mga kamay ay gumagapang sa aking balat. Tama ko ang matinding pagnanasa, ang kilabot at kuryente sa bawat haplos niya. Hanggang sinumating ang isang punto na tila hindi na ito basta panaginip lamang. Unti-unti akong nagigising, ngunit may mabigat sa aking ibabaw. Paglilat ng aking mga mata, ako'y natulala. May lalaki nakapatong sa akin. Hindi si Manuel. Isang nilalang na hindi tao. Ang kanyang balat ay pulang-pula, tila niluto sa apoy. At ang kanyang mga mata ay puro itim at walang puti. Parang malalim na balon. Meron siyang mahabang sungay. At ang kanyang likuran ay may itim na pakpak. Matulis at parang sa paniki. Gusto kong sumigaw, ngunit parang may kung anong mahawak sa aking lalamunan. Parang pinipigilan ako. Gusto kong igalaw ang aking katawan, pero parang may mabigat na kadena sa aking mga galamay. At ang mas nakakatakot, sa kabila ng aking kilabot, parang nasasarapan pa ako. Ang katawan ko ay parang may sariling isipan. At sa likod ng aking utak, parang may boses na bulong ng bulong. Isabelita, ikaw ang pinili ko. Sa sobrang lakas ng pintig ng aking puso, para akong mababaliw. Nang biglang kumatok ang ate ko sa pintuan. Pagkabukas niya, parang nabasag ang anino. Biglang nawala ang bigat. Nang tumayo ako, wala na akong suot, kundi ang manipis kong panty. At ang bedsheet ko, gusot-gusot. At ang bintana ko'y nakabukas. Kahit sinarado ko talaga yun, bago ako matulog. Kinabukasan, sinama ako ng aking ate sa barangay ng Banzon, kung saan may kilalang matandang albularyo doon, si Nanang Feliciana. Nang mahawakan niya aking pulso, agad siyang tumingin sa akin na mistulang nagulat. Hindi basta panaginip ang sinabit mo, iha. Binisita ka ng isang inkubo, isang demonyo na humuhugot ng lakas mula sa pagnanasa ng isang babae. Sabi niya, habang mas lalong nilulunod ko ang aking sarili sa pagbabasa ng malalaswang kwento at iniisip kong lalaking gusto ko habang ginagawa ko yun, naging tuloy ako ng laman. Tinatawag ko ang mga nilalang na tulad ng inkubo sa sarili kong silid at pinipilit isitahin ng kaluluwa na pinakauuhaw. At ang mas masahol pa raw, kung hindi ko ito ititigil, maaring bubuntis ako.
Hindi ng tao, kundi ng anak ng kadiliman. Minsan lang daw yung mangyari iyon, pero kapag nangyari, hindi na ako makakabalik sa dati kong katauhan. Ipinayo ni Nanang Feliciana na huwag na huwag akong matutulog na may suot na panloob at isara ang lahat ng bintana at pinto tuwing alas 12. Sinulugan rin yung aklat at binaon sa lupa ng abo habang nagdarasal ng Latin. Lumipat kami ng bahay. Mula noon, sa isang silid na kami natutulog ng aking ate. Hindi na rin ako nagbabasa ng mga ganong klaseng aklat. Ngunit may mga gabi pa rin nararamdaman ko ang malamig na hininga sa aking batok o yung kutsyon sa kama na bigla na lang lumulubog na para bang may kasabay akong nakahiga. At minsan, habang naghuhugas ako ng pinggan sa kusina, narinig kong tinig mula sa aking likuran. Sibilita, hindi pa ako tapos sa iyo. Huwag mong bibiruin ng pantasya. May mga nilalang sa dilim na uhaw sa laman ng ating isip. At kapag nasanay silang tikman ka, babalik at babalik sila. At kung ikaw ay babaeng mahilig magbasa ng may init na kwento sa dilim ng gabi, mag-iingat ka. Hindi ka nag-iisa. Isang malakas na bagyong bumalot sa kanlurang bahagi ng Nueva Vizcaya noong gabi ng Hulyo 2023. Nasa kasagsagan ng tagulan ng mga araw na yun at pinabalaan na sa radyo ang mga mamamayan na umiwas sa paglalakbay, lalo na sa mga lansangang napapaligiran ng kagubatan ng Sierra Madre. Ngunit may 3 kabataang hindi nagpatinag sa panganib. Sila Vicente, Alejandra, at ang bunso nilang pinsan na si Lourdes, na pawang mga tagabayan ng Dupax del Sur. Kinailangan umalis kagad ng mga ito upang dumalo sa burol ng kanilang lola sa bayan ng Kasibo. Ang tanging daan ay ang makipot at madilim na kalsadang bitak-bitak na tinatawag ng mga lokal bilang Espinang Verde. Isang lumang daang lubhang iniiwasan kapag gabi, lalo na kapag umuulan. Walang dapat bumiyahe kapag bumaba ng araw, babala ng matandang kapitbahay nila na si Aling Concha. Lalo na kung dadaan kayo sa Espinang Verde. Iraydaang lilimot na ng Diyos at sinumpa ng mga kaluluwa. Pero hindi nila pinansin ng mga babala. Alas 10 na ng gabi nang sila'y makalis. 11:22 p.m. sa hangganan ng kalsada ng Espinang Verde. Tahimik ang sasakyan. Ulan, dilim, ulan ulit. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nahihirapang sumagap ng daan dahil sa kapal ng ambon at makapal na fog mula sa kagubatan. Biglang huminto ang sasakyan ni Vicente. "Oh, bakit tayo tumigil?" Tanong ni Alejandra na mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. "May tao sa gitna ng daan," sagot ni Vicente, sabay na palunok. Sa gitna ng daan, may isang babae. Nakaputing saya na tila gawa pa sa sinamay. Punit-punit ang laylayan. Ang kanyang buhok ay tuwid, mahaba, at mistulang basang-basa. Nakatakip ito sa kanyang mukha. Hindi siya gumagalaw kahit binubusinahan na. "Huwag niyong tititigan," bulong ni Lourdes, nanginginig. Ngunit si Alejandra, sa labis sa pagkausisa, tumingin pa rin. Isang malakas na sigaw lumabas sa kanyang bibig. Ang nakita niya, walang mukha ang babae. Sa halip ng mga mata at ilong, may mga malalalim na butas na parang pinaghukayan. Mula sa mga butas na yun, tumutulo ang itim na likidong amoy bulok na laman. 1:06 a.m. sa may tulay ng Bayumbong. Muli nilang pinaandar ang sasakyan. Ngunit habang binabaybay nila ang tulay, may narinig sila makaluskos sa bubong. "Uwak lang yan," sabi ni Vicente, pagkamat kinakabahan. Hanggang sa may dumungaw na muka sa gilid ng bintana. Isang matang lalaki na tila 7 taong gulang. Nakasuot siya ng puting kamiseta at shorts. Pero ang kanyang balat
ay kulay abuhin na para bang matagal na binabad sa tubig. Ang kanyang mga mata ay wala. Pinagkaskasan ng mga uling ang kanyang mga mata. Gusto ko nang makauwi! Sabi ng bata, sabay hawak sa bintana ng sasakyan. Pagkabitaw ng bata, isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok sa loob ng kotse. Sarado ang mga bintana, ngunit parang bumukas ang mismong hangin ng gabi. 3:33 a.m. sa paanan ng kagubatan ng Kasibu. Wala pa ring ibang sasakyan dumaraan. Tahimik, naputol ang signal ng radyo. Ang cellphone ni Lourdes ay bigla na lamang nag-on kahit hindi naman ito nakasaksak. Isang lumang awit ang tumunog. Tila sinapian ng lamig ang buong sasakyan. Walang kalsada ganitong kahaba. Bulong ni Alejandra. Para tayong paikot-ikot. Ilang saglit lang sa harapan nila, muling lumitaw ang babae. Pero ngayon, hindi na siya nakatayo lang. Umiiyak siya nang walang tunog. Nang tagalin ni Vicente ang kanyang kamay sa manibela, kusa itong gumalaw. Ang kotse ay mabilis sumalpok sa babae. Pero sa halip na katawan, isang ulo pong naitim ang kanilang nabunggo. Isang malaki at itim na ahas na may mukha na walang balat. 5:07 a.m. sa isang abandonadong gilingan ng palay sa Sitio Malasin. Nagising si Lourdes sa loob ng isang lumang gilingan na tila dekada nang inabandona. Ang paligid ay puno ng itim na kandila at mga larawan ng mga tao na tila hindi Pilipino. Lahat ay may mata na tinusok ng aspili. Sa gilid ng bintana, may matandang lalaking nakasuot ng sirasirang sombrero at may dalang kalabera. Ako ang bantay ng lugar na ito. Anito, Hindi kayo dapat nakalampas. ngunit si Alejandra ay nakatayo lamang sa sulok. Hindi gumagalaw, hindi umiimik. Nilapitan nila ito, sakalang itong umiti. Isang ngiting pilit, ngiting parang wala ng kaluluwa sa loob. Hindi nga ba napansin? Sabi nito sa tinig na parang hindi kanya. Ako ang batang lalaki sa bintana. Ako rin yung babaeng walang mukha. Tila bumalik sa kanila ang lahat ng alaala. Mula pa lamang sa umpisa ng biyahe, may mali na. Si Alejandra hindi na nakasama sa sasakyan. Sa katunayan, natigpuan ng kanyang katawan sa bangin ng bayumbong kinabukasan. Puno ng sugat at wala ng mga mata. Ang babaeng nakita nila sa kalsada ay matagal nang hinahanap. Isang guro na nalunod sa baha at nagtagpo ang walang mukha. Isinumpa ang kanyang kaluluwa na mamalagi sa kalsadang iyon hanggang sa may makapansing muli sa kanya. Epelogo. 3 araw na wala ang sasakyan ni Vicente. Natagpuan nito sa gitna ng kakahuyan. Walang laman, walang bakas ng 3 katao. Pero sa dashcam footage, makikita ang huling video. Isang batang lalaking walang mata, isang babaeng nakaputi na walang mukha, at isang boses sa huli, nagsasalita ng pabulong. Lahat ng dumaraan sa kalsadang ito, hindi na muling makakauwi. Kaya kung maglalakbay ka man sa Nueva Vizcaya, lalo na sa kahabaan ng Espinang Verde, siguraduhin mong hindi lalampas ng hating gabi. Dahil baka hindi lang ulan ang inyong masalubong, baka multo na ang maghahatid sa iyo sa kabilang hukay. Taong 2014 na mangyari ito, panahon ng tag-ulan. Katatapos lang manalasa ng bagyong Glenda. Ako noon ay nasa ika-4 na taon sa mataas na paaralan sa isang maliit at liblib na bayang dagat sa Merced, Northern Samar. Nang humupa ng ulan at bumagal ng hangin, nagkaya ang kami mga pinsan ko na mas bata sa akin
na maligo sa dagat sa likod ng barangay. Payapa ng paligid. Tila wala ng bakas ng unos, at ang langit ay unti-unting binabalikan ng liwanag ng dapit hapon. Isa sa mga punong niyog sa gilid na dalampasigan ay nabuwal dahil sa nakaraang bagyo. Mahaba at makapal. Ang kalahati nito ay umaabot na sa mababaw na parte ng dagat. Doon kami naglaro. Para kami mga batang walang muwang sa panganib. Sumasakay sa puno at napukunwaring mga pasahero ng barko. Habang ako naman ang nag-aastang tupera. May pagkakataon na papalisahan kami tumawid mula sa pantalan, pabalik sa pangpang. Suot ang matatamis na tawa at walang inaalalang panganib. Habang binubuhat ko sa likod ang pinsan kong si Rosario, bigla na lang ako nakaramdam ng matinding pagsakit ng ulo. Matulis, malalim, at tila may pumipisil mula sa loob ng aking bungo. Pinagkibit-balikat ko lamang ito. Sanay naman akong sumakit ang aking ulo, lalo na kapag napapagod o kaya nabababad sa tubig. Inisip ko, matutulog na lang ako mamaya, lilipas din ito. Pagkasapit ng gabi, patapos namin magbanlaw at kumain, mahimbing akong natulog. Subalit hindi nagtagal, nagising ako ng mga bandang 2:00 ng madaling araw. Hindi dahil sa init, kundi sa matinding pananakit pa rin ang aking ulo. Para may bumubulwak na lamig mula sa batok ko hanggang sa bumbunan. Nilamig ako ng husto. Nang idilat kong aking mga mata, may anino sa kisame. Hindi tao. Hindi rin hayop. Parang ulap na may hugis. Nakatingin sa akin. Nakapako. Walang muka, pero dama kong titig na titig siya sa mismong kaluluwa ko. Pumikit ako at buong lakas na nagdasal. Kinabukasan, pinilit kong pumasok sa paaralan. Mabigat ang aking ulo buong araw at para akong lutang. Hindi ako makakain. Hindi ko rin magawang umiti. Pagka-uwi ko, dumiretso ako sa bahay ng aking tiya Jacinta, asawa ng kapatid ng aking ama. Isang babae na kilala sa aming lugar bilang may kaalaman sa panggagamot. Minana daw niya ito sa kanyang amang albularyo sa probinsya ng Antique. Hinawakan niya ang aking kamay, malamig ang aking palad. At nang tinignan niya ang pinky fingers ko, napansin niya na hindi ito pantay. Tila ba ang isa hinihila pababa na kung anong puwersa. Bigla siya napatingin sa akin. Namutla siya at agad niya akong pinaupo sa banig sa ilalim ng altar. Hindi siya nagsasalita. Inumpisahan niya ang pag-uorasyon. Sa bawat dasal niya, idinampi niya ang bats ng daliri sa aking batok. Binasbasan ako ng tubig na may dahon ng kamangyan at langis ng niyog na tila pinainit sa araw. Gumuguhit ang init sa aking batok tuwing dudunggol ang daliri niya doon. May bahagi pa siyang nilawayan ng kanyang hinlalaki at iguguhit ito ng pabalik-balik sa aking batok ng pakrus. Kasabay ng dasal na malalim at palalim ng palalim ang tinig. Sa tuwing matatapos ang orasyon, titingnan niya mga pinky fingers ko. Pero hindi pa rin pantay. Uulit na naman siya. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Hanggang sa ika-10 o ika-12 ulit, unti-unti ko nang nararamdaman ang pagkupa ng aking sakit ng ulo. Tila may usok na umalis mula sa aking bungo. Dahan-dahang tinatangay ng malamig na hangin. Hindi ko na napigil ng pag-iyak habang ginagawa niya yon. Ang pakiramdam ko, para akong binabalik mula sa bingit ng kamatayan. Tila kinukuha ka na. Bulong niya sa akin nang tuluyan na nagpantay ang aking mga daliri. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Kinaawaan ka ng nilalang na yon, kaya binalik ka. Pero malapit na. Nagkatingin ng kaming dalawa. Sa paningin ko, para siyang may takot. Hindi dahil sa akin, o di sa kung anumang nakambang bumalik. Sa totoo lang, patuloy niya, kapag hindi napantay iyong mga hindi liit, yun ay sinyalis na may gustong kumuha ng iyong buhay. Hindi mo lang alam, pero naglalaro ka sa lugar ng mga hindi para sa inyo. Yung punong niyog na yon, may tumira na roon,
at nadala mo siya. Sumakay siya sa iyong likod. Alam mo si Rosario, pero hindi na siya yon. Kaya bigla kang sumakit ang ulo. Nandun na siya sa iyo. Hindi ko na muling nakita pa ang aninong iyon. Pero simula noon, iniiwasan ko ng dalampasigan tuwing dapit hapon. At higit sa lahat, hindi na ako ulit naglaro sa paligid ng nalabuwal na puno. Makalipas ang ilang linggo, may batang nalunod sa parehong lugar. Ang sabi ng matatanda, nakita raw itong umiyak sa ibabaw ng parehong punong niyog bago lumubog sa tubig. Hindi niya ito nakita pa. Mula nga noon, tinawag ng mga taga-Merced ang punong niyog na yun na puno na kumukuha. Sapagkat kung sino mang sumamba roon tuwing dapit hapon, maari na hindi na bumaba pa.